may dumating dito na isang Ruso na Amerikano na hinahamak ang ating pagkatao bilang Pilipino. Ang Bureau of Immigration, idadaan po sa tamang proseso at pag-inquest at hindi po namin siya i-deport. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Ang nangyayari dito kay Vitali ay magbablog siya ng kapastusan, magbablog siya ng harassment, kukuha siya ng maraming views at pagkakitaan niya. At lalong-lalo na, walang exempted sa batas dito sa Pilipinas. For today's press con, we will be tackling two agendas or matters today. We are going to talk about the Russian vlogger and then the 8 rogue cops. So question and answers will be taken in later for only these matters. Thank you very much. So now we will be asking the Russian vlogger Vitaly Zorovatsky to come in. Secretary John Vic Remulla will now make a statement. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito ay tungkol kay Vitaly Zorovatsky. Noong 26 na Marso 2025, dumating siya bilang turista sa mula Densapar via Cebu Pacific Flight 5J280. Noong 2 ng Abril ay inisyohan ng Mission Order number 2025 against Vitaly Zorovatsky, DOB, March 8, 1992, date of birth. Galing sa Bureau of Immigration Main Office. Ang Mission Order po ay nakalagay na recommended noong 2 ng Abril na may sinasabi na ang sinasabing si Vitaly ay may na-file na police blotter sa PNP Southern Police District ng isang security guard na doon nakabase sa BGC Taguig. Sa parehong araw ng alas 4:30, 4:35, ang Bureau po ay nakipag-coordinate sa CIDG para kunin si Vitaly in custody. Pagdating ng CIDG main office, kasama si Vitaly, dinala siya sa BI Intelligence Office para mag-conduct ng proper booking procedure and capturing of his mugshot. Pagkatapos nun, yung mga BI agents ay in-escort si Vitaly papunta sa Bureau of Immigration Warden's Facility para sa temporary safekeeping. Habang ando doon ay kinonduct ng inquest proceedings against him. Noong 3 ng Abril, ang BI Legal Division ay nag-conduct ng inquest proceedings laban kay Vitaly. Habang inquest, si Vitaly kasama ang kanyang abogado ay umamin sa acts of harassment and disrupting public peace and safety. Sa parehong araw, ang BI Legal Division ay hinatulan si Vitaly as an undesirable alien. Ayon sa police blotter na tinalaga sa Fort Bonifacio Substation 1 noong Abril 1, security guard mapa stated na noong 31 ng Marso, Vitaly engaged in multiple disruptive and inappropriate acts, including attempting to kiss and grab him, trying to seize his service firearm, taking videos of him without consent, mocking other security guards, and vlogging without a permit in BGC. Also, in Vitaly's latest video in BGC, nakita siyang sumasakay ng patrol motorcycle na walang abiso, tinakot
at ininsulto ang isang kababaihan na Pilipina. Nagnakaw ng ilang bagay katulad ng sombrero ng isang gwardiya, ang electric fan ng isang restaurant, at sumakay ng tricycle at ito'y hinambalos sa isang kalye. Meron pa mga video na pinapakita na hinaharas ang isang Pinoy na instructor sa Boracay yata ito na minumura. Meron siyang pasnaya na magsabi ng fake reviews against a local business at tumalon sa isang gumagalaw na jeepney na napakadelikado. Okay, ito po ay importante sa amin dahil ang Pilipino po pag nabiyahe at napunta sa ibang bansa ay ginagalang ang kanilang batas. Ang Pilipino po bilang OFW ang most desired sa buong mundo. First one to be hired, last one to be fired. Ang Pilipino po pag nabiyahe ay bihirang-bihira kasuhan at ginagalang natin ng kanilang batas. Ngayon po may dumating dito na isang Ruso na Amerikano na hinahamak ang ating pagkatao bilang Pilipino. Hinahamak ang ating mga batas. Pinapakita namin dito ngayon ng isang video na pinapakita kung ano ang ginawa ni Vitali dito sa Pilipinas. Play please. Yes. Everybody, we could all look at the screens and watch the videos that we have collated for you. Thank you. We are just experiencing some technical difficulties, but later again, may I just remind you that we can have questions given to the Secretary for only the agendas that we would be tackling today. Bago tayo magpatuloy, isasabi ko rin na yung 5 acts na chinarcha ay ipapile sa Taguig, di ba? Sa Taguig? Substation? Ipapile na. At habang doon siya ay under custody siya ng Bureau of Immigration as an undesirable alien. Ngayon, mag-uusap pa ang Bureau of Immigration at CIDG ukol sa proseso nito. Pero sa akin paningin, at ito'y akin lamang, hindi ito'y batas sinasabi ko, ay doon muna siya mananatili sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Muntinlupa habang siya ay naghihintay ng paglipis sa kanya rito. Hindi po namin siya i-deport. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Tapos na po ang mga dayuhan na kaya na lang napastangin ang mga Pilipino. Ito'y ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin, hindi tayo magpapabasa sa kanila. Okay. Papakita dyan. We can play the video now. Thank you. Let's all be patient, guys. Thank you. Bilisan mo, napapahiya na ako dito eh.
Okay, sige, habang inuwi natin. Meron pa tayo isang kaso na tungkol sa mga walong pulis na nahuli na nag-hulid up noong Biyernes. Biyernes ba? Tama ba ako, General? Pag-report ang nangyayari sa mga pulis natin. Ito po yung nangyari noong April 2, that was a Wednesday, kung saan ng mga DSOU operatives natin from the Eastern Police District ay nag-serve ng warrant of arrest against Jay Lee alias Bossing doon sa isang exclusive na subdivision sa Las Piñas City. Ito po pagkatapos ng operasyon na inaakusa po sila nung Chinese na Jay Lee na kanilang hinuli na ang mga operatiba ay kinuha nila yung pera at mga jewelries and other items na nagkakalaga ng more or less 72 million. Sa ngayon po, itong mga operatiba na to ay nakasuhan po natin, napa-inquest natin nung Sabado at sila ngayon ay temporarily detained sa Las Piñas City Police Station detention facility. Yung administrative case po naman nila ay atin pong napasa na sa regional headquarters. Lumaga sa video. Bali. Oh, yan. May volume ba yan? Yeah. Video starting. Thank you. Volume. Ayan, nakita nyo. Kinuha niya ang motor. Dito ang ginawa niya dito. Ayan ang pag-arresto sa kanya. Following viral videos showing interruptions deemed inappropriate by many Filipinos in Bonifacio, Global City is a fun. Respecting local laws is a fundamental part of being responsible citizen. Recently, a Russian blogger made headlines after his actions raised concerns among the public. Vitaly Zadurovetsky, 33 years old, was taken into custody by the Bureau of Immigration following viral videos showing interruptions deemed inappropriate by many Filipinos in Bonifacio, Global City. Authorities, in coordination with the PNP and CIDG, acted swiftly to address the matter, reinforcing the government's commitment to public safety and community well-being. While the Philippines remains a welcoming country, immigration officials emphasize that all visitors are expected to observe and respect local customs and laws. Zadurovetsky is now undergoing legal proceedings, with deportation measures being considered. This serves as a reminder that responsible conduct is essential, wherever you are in the world. Have you seen the other side? Fake media, fake news. Fake news. Fake. Your job.
keep it speed run, jail time. Ayan, nakita niyo ang mga ilan sa mga ehemplo ng panggagago na ginagawa ni Vitali. Si Vitali, habang nasa likod ko, ay bumubulong pa na sinasabi niya ay fake news daw Because ito. you're gonna come and ask you liberal fuck. Yeah. Go get your vaccine. I'm trying to give you money, but alright. Try to be nicer. I'm gonna fucking rob you if you keep walking away. I wanna give you money. No, okay. Okay, because you got a COVID mask, you liberal fuck. Go get your vaccine. I'm trying to give you money, but alright. Try to be nicer. You. Yes. What are you gonna do? Hello. 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 Papa. Paparazzi. You are best in squad. Paparazzi. 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 You are my queen. Mother, I'm gonna fucking rob you. So nakita niyo, bali ni Vitali na pinakita sa ating mga kapwa Pilipino. Gusto rin din mga isahan na wala pong pang-aapi na gagawin sa kanya. Kilalagay po siya sa regular detention facility ng Bureau of Immigration. Idadaan po sa tamang proseso at pag-inquest at pag-charge sa kanya. At kung ano ang kinakain ng regular na inmate, ay siya rin kakainin. In other words, no special treatment. Lahat ng kanyang kaso ay personal kung sisiguraduhin na may tapos at ang hustisya ay mabigay sa ating mga kapwa Pilipino. Habang nakaupo ko rito, ang subject natin sa likod ay nagyayabang pa na sinasabi na fake news daw ang kanyang ating pinapakita. Siguro, hindi na ako para maglitis kung ano talaga yan. Bahala na siya magpaliwanag sa mga nagkakasa sa kanya at bahala na siya paliwanag sa mga host kung ano talaga ang pinagagawa niya. Pinapakita na natin na dito sa Pilipinas may due process at kung sino ka man, mayroon ka man na dito bilang bisita, kailangan pa rin galangin ang batas ng Pilipinas. Baka may katanungan po. Let me call on first Mr. Alan from GMA BZBB. And may I remind our media practitioners here that only 2 questions each so that we can give everybody a chance to ask. Thank you. Secretary Alan Gatos po from GMA BZBB. Pwede po bang pakiulit kung ano-ano lahat yung mga kaso na isasampa po laban dito sa Russian blogger matapos po siyang maaresto at mamaya na lang pala. Marami siyang, basahin niyo yung spot report. Vitali engaged in multiple disruptive and inappropriate acts, including attempting to kiss and grab the security guard, trying to seize his service firearm, taking videos of him without consent, blocking other security guards, and blocking a permit without a permit in BGC. Maliban pa doon, meron siyang harassment ng mga, isa nakita niyo yung matandang babae. Meron pa isang resort sa Boracay na habang nagtuturo ng windsurfing ang isang instructor, ay pinagtawanan niya at pinagmumura niya pagkatapos para lang ipahiya sa sariling bayan. Ayun ang ilan sa 5 na mga charges na ipapail laban sa kanya. It seems, Secretary, na yung mga video na pinakita ay ginagamit niya para dun sa kanyang blog at para for content. May papalaho ba kayo sa iba pang mga dayuhan na ganito yung mga ginagamit na katatawanan yung mga Pilipino para sa kanilang content at pagkakitaan? Kaya nga dito tayo ngayon para isang babala sa lahat. Hindi lang Pilipino, hindi lang dayuhan. Ang tao ay ginagalang. Hindi natin ginagamit yan
na pagtawanan para pagkakitaan. Ang nangyayari dito kay Vitali ay magbablog siya ng kabastusan, magbablog siya ng harassment, kukuha siya ng maraming views at pagkakitaan niya. Ayun ang pinakamasakit yan. Niloloko tayo para pagkakitaan gamit ang social media. Ngayon, babalato sa lahat ng mga gustong ganito pang gawin, huhulihin namin kayo. Hindi kami papayag ng pasasino ng mga Pilipino at lalong-lalo na walang exempted sa batas dito sa Pilipinas. Okay. Next would be Mr. Val from DZRH. Secretary Val Gonzales po DZRH. Paano ho yung magiging proseso bago po siya maipa-deport? Kasi usually, ang ginagawa lamang ho previously, not on the same case, pero pagka meron ho mga dayuhan na undesirable, ang ginagawa lang ho, pinalalabas na ho siya ng bansa. Meron pa nga yatang iba, ang gobyerno na ho yung nagbibigay pa ng pamasahe para sa proseso ng deportation niya. By this time, paano po yung mangyayari? May kaso siya rito, tatapusin po lahat yun. Then, follow-up question, how long will this take po? Hindi ko malalaman yan. Pero tatapusin namin siya. Under custody siya ng Bureau of Immigration as an undesirable alien and a flight risk. So, para lang matapos na. Para na may ehemplo tayo sa ating mga kababayan. Pakita naman natin na mga naigang batas laban sa mga dayuhan dito. Napakita natin na mga katulad tao na katulad ng Vitali, ay kailangan pagbayaran ang ginagawa nila dito. Kaya sisiguraduhin ko na tatapusin natin to, lilitis natin to, at hanggang walang verdict laban sa kanya, ay hindi siya ma-deport. Dito lang siya sa Pilipinas. Okay. Then my next question. May babala na ho kayong sinabi ho kanina tungkol dun sa mga foreign vloggers. Ito rin ho ba yung magiging panuntunan na dun sa mga local vloggers na dahil ho dun sa content nila, medyo sumusobra na rin ho sila, mga local vloggers, sumusobra na rin ho, inihahatid na sa kahihiyan ho yung ibang mga tao na nilalagay nila sa kanilang... Well, marami ng kaso katulad si Professor Shelo ay nag-file na laban sa mga vloggers na ang content nila ay slanderous. Ayun ay bagay na sa ibang bagay, sa ibang panahon natin pag-uusapan. Pero babala na rin to. People have to take responsibility for the content they create. It is not a license to shame or to hurt or to besmirch anyone. A vlog, ang social media, ay may kakibat na responsibilidad kasama sa kanilang pag-post. So, babala na rin sa lahat. Kung gusto nyo pagkakitaan ng kaparandaduhan nyo, handa kayo dapat pagbayaran natin. Before we give our next question, may I just remind Mr. Vitali to respect the Secretary while he is speaking and not say anything or gesture anything that is out of the ordinary. Thank you so much. So may we call on Mr. Rambo from DZXL. Rambo Labay, sir. Secretary. Napapansin ko habang kayo'y nagsasalita kanina pa, itong pulukoy nito, iba yung ugali. Na-background check nyo ba, Secretary? Kung ito ba'y may diferensya sa pag-iisip, meron ba itong isang kinaaniban, may binabanggit sa kanina, Secretary, paparazzi, meron ba siyang ginagayahan o ano bang motive? Kasi parang kakaiba yung kanyang ugali, pagkakaugali, Secretary. Doon na lang habang sa likod ako, pinumura ako di ba? So, hindi ko masasabi kung ano nasa isip niya. Pero may mga reports na sa ibang bansa ay persona non grata na siya sa mga kalokohan na ganito rin ginagawa. Ito yung bagong kultura ng internet. Ito yung bagong kultura ng social media. Gagawa ng content para kumita. At tumatawid sila ng linya ng decency and propriety. Ngayon, nakita nyo naman, sa akin yung nakakita, na pati matandang babae, hinaharas niya. Meron pa siyang ako na tricycle. Meron siyang pag-agaw. Meron pa siyang mga, yung nagtuturo ng surfboard. Pinumura niya. Hindi pwede gano'n. Tama na yan. Magwag dito sa Pilipinas.
So sa tingin nyo, for the sake of content lang talaga, maiba yung content niya dahil yung iba mayroong content na pagkain, yung iba iba-ibang klase. Sa niya kakaiba eh, talagang pananakit. Wala siyang background na may diferensya sa pag-iisip itong nito. Pero ang tawag dyan, kupal content. Kupal content. Kupal content. Pinapakita niya yung pagkakupal niya para magkakitaan. Thank you very much. Now we go on to Jessie of ABS-CBN News. Thank you. Good morning, Sir Tay. Just to start from ABS-CBN News. May I ask if Mr. Vitali is allowed to speak? No, not today. Only in the formal inquest. All right. Okay. But dun po sa video niya, hindi lang siya yung nandun, may mga kasama pa siya. I think the cameraman is a Filipino. Hanapin pa namin yun. Yeah, what's the plan of the government? Tactical interrogation pa siya para makuha namin yung identity ng mga cameraman niya. At pati siya, natingin ko ay Pilipino naman, ay kasama dito sa charge. Dahil enabling siya in the commission of a crime. So hanapin pa namin. So next, Secretary, siguro kanina nabanggit niyo na yung babala, warning, paalala, reminder sa mga vloggers. Meron mo ba kayong plano to at least suggest to our lawmakers na gumawa ng specific law na magta-tighten or magiging more strict when it comes to these vloggers, foreign or local vloggers? Dapat yan ang cyber libel crime natin ay modify pa. Nasuggest namin sa mga lawmakers to na susunod na kongreso kung pwedeng ihigpitan pa nila ang batas laban dito at hindi liberal masyadong, hindi conservative masyadong interpretation. Dapat to kung pakitang at the expense of others, at the expense of Filipinos, at the expense of everyone's dignity, ay pinagkakitaan nila, ay dapat panagutan naman nila. Okay. Let us now go to Can Conor of TV5. Sorry if I mispronounced your name wrong, dear. Sorry, Caricator po TV5. Doon po muna kay Vitali. Meron po ba siyang history na parang, kumbaga pang ilang bansa na po ba na ginagawa itong mga ganitong content? Eh bakit po kaya na-tolerate na ulit-ulit or tinarget niya ba talaga yung Philippines? Ang balita namin meron, pero hindi pa namin nakita yung buong archive niya. Pero ang balita namin meron, pero hindi pa confirmed yun. Pero dito, nakuha ko yung complaint ng alas 10 ng umaga. By 1 p.m. yata, or sana yan, in 3 hours, nahuli kagad siya ni General Torre ng CIDG. At nahuli siya sa Conrad Hotel. Doon nakatira sa napakamahal na hotel. Kung saan magkano siguro mga 15,000-20,000 a night ang bayad niya. So lahat yan, paano mo babayaran yan? Diba? Kung di mo pinagkakitaan ang kahihiyan ng Pilipino. Ayun ang pinakamasakit dyan. Doon naman po sa 8 na cops po, yung sa EPD. Yes, go ahead. Is it okay, Secretary? Okay. Later, meron na po bang update doon sa pang-Siam na hinahanap pa po yata at large pa rin? Ma'am, at present, at large pa rin po yung team leader ng District Special Operation Group. At large pa rin, si Major Emerson Villas, at large pa rin siya, and patuloy pa rin natin pinaghahanap, ma'am. Wala pa po. Yes, actually hindi siya kasama doon sa actual operation. That's why what we did was we immediately arrested those who were involved doon sa operation na yon. But si Major Cubillas, yung team leader, wala talaga siya doon. Immediately he went on AWOL. That's why we're still looking for him, and appropriate charges will be charged against him. Thank you po. Thank you so much. Now we go on Andrea from Billionario. No questions? Okay. Set just a few more. Third, Malonzo from Sunstar. No questions? Sir, good morning. Sir, nakikita ba natin na itong, dahil yung mga, dun po ako sa 8 cops na involved dun sa robbery incident, nakikita ba natin na ito ay sindikato na ba silang maituturing? Kasi nagkaroon na sila ng kaso before. Bakit ngayon nakabalik sila sa
sa serbisyo o nasa serbisyo pa sila, bakit nasa serbisyo pa sila, and nabuo ulit sila para lang gumawa ng isa pang ganitong illegal. So, sindikato ba, sir? Nakikita na ba natin na sindikato sila? Hindi siguro natin masabi agad daw na sindikato because during the background investigation, although may mga iba-iba silang mga cases, pero wala pang actually only from the 8 suspect, ma'am, actually there are only 4 na may talagang admin case and wala pang finality yung kanilang mga cases, sir. Matagal na sila magkakilala, sir? O magkasama-sama na sila before? Before, they were assigned, yung iba, ma'am, assigned sa Mandaluyong City Police Station. Magkakasama sila, sir? Silang Yung iba, 8? ma'am, yes. Not necessarily the 8, ma'am. 4 lang yung magkakasama doon. Okay. Thank you very much. Ms. Leah Ilagan from UNTV. Morning, sir. Sir, nakita na ba natin kung sino talaga yung nag-utos dito sa 8 pulis na isagawa yung operasyon? Sino ang pumirma ng kanilang operation? Yes, ma'am. Actually, yung nangyari po ito nung 3:30 ng April 2, So, immediately, nung yung sinubmit nilang report sa atin, they served a warrant of arrest against Mr. Gili, a Chinese national. And based from that report, nakita rin natin na nag-serve sila ng warrant of arrest for violation of illegal possession of firearms. And doon sa report nila, medyo kaduda-duda na, sir. Dahil nakalagay doon, allegedly, they were bribed. Nagbibigay, nag-offer yung Chinese ng 14 million. Pero in fact, yung warrant of arrest na sinerve nila, available lang 200,000. So based from there, we immediately directed the Eastern Police District to conduct investigation. And immediately, they were placed on restricted custody. Idinisarmahan natin agad dyan. And nakita natin na maraming violation. And one is, wala silang body-worn camera, which is very, very required talaga ng korte yun. Yung kanilang pre-coordination, hindi rin maayos. Yung pre-operations clearance was only signed by the team leader, yung DSOU, Major Cubalies. So doon pa lang lumalabas na siya lang yung pumirma ng pre-operations clearance, where in fact, it should be signed by the Deputy District Director of for Operation of the Eastern Police District. So doon pa lang makikita natin marami ng violation. And worst thing na nangyari, yung hinuli nila, hindi pa yun yung totoong Mr. Gili. So there was already mistaken identity. Because the original Mr. Gili was already arrested by CIDG on March 9, 2023 for the same violation. Okay. Sir, sa nangyaring to, kinasuhan nyo na yung 8, may isa pang hinahanap yung team leader. Kumbinsido ba ang Philippine National Police na talagang pagnanakaw lang ang pakay nitong mga pulis na ito? Yes, sir. Yes, ma'am. Sa kami po, naniniwala na talagang naniniwala po kami na pagnanakaw talaga yun. Dahil yung serve nilang warrant, guys lang talaga yun, disguise lang yun para ma-justify yung presence nila. Pero pag titingnan natin, the ultimate motive is pagnanakaw po talaga. Sir, na-interview namin yung family nung hinuli nila at may mga nawawalang mga mamahaling relo gaya ng Audemars, Rolex, may gold bar. Sinabi nung pamilya na gusto daw po nilang maisole. May hinahanap pa po ba tayo na posibleng pinaglagyan pulis na ito? May nabanggit ba sila, sir, na willing nilang isole itong mga pera at mga mamahaling alahas? Actually po, during the investigation, ma'am, they are ma'am about it. Actually, para-pareho lang yung statement sinasabi nila, but on the part of NCRPO and Eastern Police District, tuloy-tuloy pa rin po yung effort natin para ma-recover natin lahat na alleged na nawawala ng mga items and pera, ma'am. The last question now would now be coming from Ms. Kim of A27. Okay, unahin po muna natin si Ms. Kim and then we could ask for the last question. Thank you, ma'am. Kim, sir, from A to Z, Channel 11. So, sir, sa ngayon, sir, yung ating ano ngayon, sir, sino ngayon, sir, tumatayo? Bakit, sir, nasibak din yung ating District Director ng Eastern Police District? Ano po ba yung kinalaman po? Or ano po ba ito? Command responsibility? At ano pa, sir, yung ginagawa po? Lahat po ba ng DSOU as in nasibak lahat? At even though the personnel of EPD, walang any connections to them? Other personnel, sir, na madadamay po? Thank you, sir.
Okay, yes sir. Actually, sa mga ganitong pagkakataon, it is actually an SOP sa PNP to relieve the commander administratively to while the investigation is ongoing. I'd like to inform everybody that based on the directive of our regional director, the whole DSOU of EPD was already dissolved. Nirelieve po natin lahat yun, and they are being accounted every day, tinitingnan natin. And yun po, na-dissolve lahat yun, and yung kay General Tulyao naman, administrative relief po yun. Because remember, we already filed the criminal cases, but on the part of the administrative cases, tinitingnan po natin, sir, kung hanggang saan yung liability ng ating mga commanders on the ground. Okay, one more question from GMA7. Belia Carriazo, sir, from the Philippine Star. Okay, Philippine Star. Secretary, although 8 police lang itong involved, pero siyempre ang latay nito sa entire PNP and even the DILG. So ano yung efforts na ginagawa nyo para masigurado na magiging yung mga police magiging responsable at yung kanilang tungkulin ang gagawin nila, and kahit we know na kauupo nyo lang, so masasabi ba natin na generally ay hindi ganito yung pagtingin ninyo sa kapulisan? Salamat po. 99% ng 226,000 personnel ng PNP ay mababait na tao. Sila'y tapat sa tungkulin, sila'y nanilbihan ng mahusay. Pero sa 1% na yan, katulad ng 29 na pinakulong namin ng January dahil sa drugs, katulad dito, ay makikita natin na kahit saan naman, kahit na ang PNP, hindi siya perfectong organization. Meron laging mga lihis sa mga katungkulan at araw-araw hinahanap namin sila at unti-unti namin kinukuha. Ito ay gumagawa kami ng moral hazard sa lahat ng mga nasa serbisyo. Na pag ganito gagawin nyo, walang pakiusap, walang padrino, walang boss, walang pinagsilbihan dati, walang pakiusap, walang suhol, lahat kayo magkakakaso. Okay. Hi. The last, Secretary from GMA7. Sec. Ian Cruz po ng GMA. Sec, going back kay Vitali, if ever sir, yung binanggit yung 5 cases niya, paano po pag nakapinayagan siya mag-bail, paano po natin i-monitor yung kanyang activities? Sa ngayon, under restricted custody siya ng Bureau of Immigration. So, under legal custody siya ng PNP dahil sa kaso, pero under restricted custody ng Bureau of Immigration. So, habang walang hearing, ay doon lang siya muna kasama ang Bureau of Immigration as an undesirable alien. So, kahit legally, pwede siyang mag-bail? Nasa custody siya? Yes, may batas kasi ang Bureau of Immigration na pwede sila mag-hold na kahit sinong undesirable alien. Okay. If the Secretary has closing statements, one more question, Secretary, if you would allow. Sorry, Lawan. Wala kaming information sa ganung lugar. Ito tingin ko, mga World Cups lang talaga na sila nag-uusap kung anong gagawin. Wala pa. I-elevate pa lang sa NAPOLCOM yan. Pero we have a backlog of 1,300 cases from 2016. We are solving 30 cases a month. So, parang 1 a day. So, ipaprocess namin ito. Nakatapos namin yan before 2028 ay naubos namin ang backlog ng buong NAPOLCOM. Pero ito, imamadali namin ito kasi of particular importance. Okay? So, the Secretary, if you have some closing statements to give out, thank you. Maraming salamat sa inyong pagdalo dito. Gusto na namin pakita sa lahat na parehas ang batas dito sa Pilipinas. Sa katagal-tagalan ng panahon ay meron tayong tinitignan na pagdayuhan ng andyan ay nakatingala tayo na kahit binabasos tayo ay tinatanggap lang. Kung nakita niyo yung mga security guard, kung nakita niyo yung mga katandaan, pag inaharas sila ng dayuhan, parang ngiti-ngiti lang sila, parang wala silang magawa. Ito yung mensahe na kahit sino pa man sila ay may batas na nasa likod nila. Andiyan dyan ang ating mga police, andiyan dyan ang Bureau of Immigration. Kahit sino ka man ay
may